Magandang gabi po mga kapatid. Nais ko po kayong i-welcome sa atin pong midweek praises, preachings, and prayers ngayon pong gabing ito. Huling Miyerkules ng January. Imagine, ano po, ang bilis ng panahon at tayo po ay nasa huling Miyerkules na. Next week ay sa pangalawang buwan na tayo, ano po, February na. Napakabilis po ng mga araw, ano po. Pero ang akin pong sinisigurado, alam ko po na sa bawat araw na dumaan ngayon pong buwan ng January, naramdaman natin, nakita natin ang pagkalinga, ang kabutihan, ang pagtugon ng Panginoon sa atin pong mga panalangin. Kaya ngayon pong gabi, marapat lang na atin siyang luwalhatiin, pasalamatan sa kanya pong kabutihan sa atin. At ngayong gabi, patuloy po na ating pag-aralan ng kanyang salita sapagkat sa pamamagitan po ng ating pag-aaral nito ay atin pong malalaman ang kalooban ng Panginoon sa atin at pag alam natin ang kalooban ng Panginoon sa atin, alam po natin ang atin pong gagawin. Kaya ngayong gabi, atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Ephesians chapter 5 verse 17. Ephesians chapter 5 verse 17, ang sabi po dito, "Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is." Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyong paggabay sa amin, pagsusustain sa amin, Panginoon, ngayon pong buwan ng January. Panginoon, salamat po sapagkat bagamat may mga kapatiran kami na nagkaroon ng karamdaman, salamat po sapagkat pinagkalooban mo rin kami ng kagalingan. Tinugod mo po ang amin pong mga panalangin. Sa gabing ito, Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong pong salita, muli mong ibukas ang aming mga tainga, ang aming mga puso, ang aming Panginoong mga mata, sa kung ano po, Panginoon, ang gusto mo na maunawaan namin, maintindihan namin at gawin namin, Panginoon. Lord, ikaw po ang mangusap sa amin sa pag-aaral na ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat po ng marunong mag-drive dito ng kahit motorsiklo or four-wheel drive ano po, or 10-wheeler vehicles or bus, ano po, paano po kayo natuto? Sino po ang nagturo sa inyo? Kayo po ba ay nag-enroll sa driving school? Or kayo po ay tinuruan ng inyong mga magulang? Tinuruan kayo ng inyong mga kapatid or kaibigan or mahal sa buhay? Dito po sa Pilipinas, alam na alam po natin na iba-iba ang paraan kung paano po tayo matuto na mag-drive. Ano po? Yun nga po. Minsan ay nanghiram lang tayo kaya tinuruan lang tayo ng mga kaibigan, ng ating pong mga magulang at ng iba pa. At mabilis din po tayo makakuha ng lisensya, no? Sa alam na natin na kadahilanan. Pero alam niyo po ba mga kapatid, sa ibang bansa, lalo na po dun sa bansa nga po naming napuntahan, family, no, sa Germany, ay napakahirap po, napakahigpit at stricto ng pagkuha po ng driving license. Ano po, sapagkat para sa kanila malaking responsibilidad ang pagdadrive sa kalsada nila. Sapagkat para sa kanila, kailangan ay safe lagi ang lahat. Ikaw na nagdadrive at yung mga pedestrian na nakakasalubong mo, nakakasabay mo, maging yung mga vehicles din na nakakasabay mo at nakakasalubong mo. Kaya kailangan master na master mo ang rules sa daan. Alam niyo po, meron po kaming kaibigan, ano po, iba po ang kanyang lahi, siya po ay Nigerian. Siya po ay nag-take ng driving exam sa Germany. At alam niyo po ba, 8 beses po siyang bumagsak. Ano po? At kwento niya sa amin kung bakit. Ano po? Sapagkat lagi niyang sinasabi sa amin, no? Kaya daw siya bumabagsak. Kasi ang lagi niya sinasabi doon sa examiner ay ganito kaming mag-drive doon sa amin, no, sa aming bansa. Kaya lagi siyang bumabagsak. At sabi ng examiner, ang laging paalala nung examiner sa kanya, wala ka sa iyong bansa, na andito ka sa bansang Alemanya or bansang Germany. Pero again, magti-take ulit siya ng driving lessons and then mag-exam ulit siya, practical exam, at ganoon na naman ang kanyang maiisip na sa amin ganito ang gagawin ko. At yun nga ang ginagawa niya, kaya lagi po siyang bagsak. Siya po ay alam niya kung anong dapat gawin, no? Na master niya kung anong dapat gawin, pero hindi yun ang kanyang ginagawa.
Ano po? At marami po sa atin mga kapatid sa gabing ito ang ganun. Alam na natin kung ano ang mga gagawin, ano? Alam na natin kung ano ang tama na dapat gawin, pero madalas ay hindi po natin yan ginagawa. Minsan pa nga sinasadya talaga natin na hindi ito gawin. Kung kaya marami po tayong mga bagsak or failure, no, sa atin pong buhay, no? Kasi kung atin pong i-evaluate, ang dahilan lamang kung bakit tayo laging bumabagsak sapagkat hindi natin sinusunod ang instructions ng Panginoon. Di po ba? Yan po ang itinuro ni Apostol Pablo dito po sa mga Ephesian believers na kailangan bilang mga mananampalataya. Hindi sapat na alam nyo ang sinasabi ng salita ng Diyos, kundi dapat alam nyo na gawin ito. Sapagkat sa pamagitan lamang nun, sa paggawa ng kanyang salita, doon lamang tayo makakaranas ng totoong kagalakan, totoong katagumpayan. Kaya ngayong gabi mga kapatid, kung isa kayo, no, doon sa mga tao na alam kung ano ang nararapat gawin pero madalas hindi ginagawa, magandang paalala po ito at babala sa bawat isa sa atin. Sapagkat naniniwala ako sa gabing ito na gusto nating maranasan ang matagumpay na pamumuhay, maunlad na pamumuhay, yung tamang pamumuhay, ano? Marahil hindi pa natin napapansin ang masamang epekto ng paggawa ng mali. Pero later on marirealize po natin, ano po, na madami tayong mga sinayang, marami tayong mga sinuway at marami tayong dapat ginawa, no? Na tama, na kaya naman natin gawin at alam naman natin gawin, pero hindi natin ginawa at huli na ang lahat. Ngayong gabi mga kapatid, nawa ang mensahe natin ay mag-ayos, magtuwid, magtama ng ating pong pananaw sa ating pong pamumuhay bilang mga mananampalataya. Kaya ngayong gabi, pinamagatan ko po ang ating pong mensahe, Understanding God's Will. Understanding God's Will. Pag-unawa sa kalooban ng Diyos. At yan po ang sinabi dito ni Apostol Pablo. Ano? Kung inyong maalala, atin pong pinag-aralan 2 Wednesdays ago, yung live wisely, yung verse 15, and then last week, pinag-aralan naman natin how to avoid what ifs, and then ngayon naman, atin pong pag-aaralan ay understanding God's will. At ito pong tatlong mga talatang ito ay magkakarugtong at dapat nating unawain at sundin. Ang sabi niya dito sa verse 17, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Okay? So, pag nakita natin yung salitang therefore, sa kahit anumang sentence, ano po, lalo na po sa Biblia, ang ibig sabihin po nito ay conclusion or summary ng mga previous ng mga sinabi niya. Remember, ang tinuturo po dito ni Apostol Pablo ay kung paano tayo mamumuhay bilang Kristiyano sa gitna ng makasalanang mundong ito. Ano po? Dito po sa verse 8 ng chapter 5, ang sabi niya, for you were once darkness, but now you are light in the Lord, live as children of light. Okay? So nakita po natin last week, no, at sa previous weeks, na ang city of Ephesus po, ito po ay talamak po ang kasalanan dito. Ano po? Kumbaga normal lang sa kanila ang gumawa ng kasalanan. At ang abnormal sa kanila ay yung gumawa ng tama. No? Abnormal sa kanila yung gumawa ng dapat gawin. Abnormal sa kanila yung sumunod sa Panginoong Hesukristo. At ito po ang in-emphasize ni Apostol Pablo dito po sa bahaging ito. Bilang tayo po ay dating nasa kadiliman at ngayon tayo po ay nasa liwanag na. Okay? Dahil sa Panginoon, tayo po ay mamuhay bilang mga anak ng kaliwanagan. Ang ibig sabihin, dapat tama na ang paraan ng atin pong pamumuhay. At ito pong sa verses 15, 16, 17, ito yung mga paraan para ikaw ay mamuhay or makapamuhay ng may kaliwanagan, no? Or bilang anak ng kaliwanagan. At dito nga sa verse 17, ito ay conclusion ni Apostol Pablo, no? Therefore, no? Sa makatuwid, huwag kayong mamuhay ng may kamangmangan or carelessly. Yun pong ibig sabihin ng do not be foolish dito, no? Huwag kayong mamuhay ng walang pakialam, no?
sa kung ano ang mga consequences na mangyayari sa mga mali ninyong ginagawa. No? Maging conscious kayo. At ang sabi niya, sa halip ang dapat nyong gawin, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yung salitang understand or unawain, ang ibig sabihin po nito, you have to make effort. No? Hindi yung isang basa lang, naintindihan mo na, okay na. Hindi po, kundi kailangan intindihin mo bakit niya sinabi ito, paano gawin ito. Okay? Kumbaga magkaroon pa tayo ng further study. Parang naghahanap ka ng karayom, no po, parang naghahanap ka ng isang gamit, no, sa magulong silid, no? Para makita mo yun, talagang sasaliksikin mo. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita, lalo na kung napakahalaga ng gamit na yun. Yun po ang ibig sabihin ng understand dito, no? At ang mga makikita pa po nating kahulugan nitong understand dito ay hindi lamang yung malaman mo kung ano ang kalooban ng Panginoon, kundi maging kagustuhan mo na gawin ito. No? Iba yung alam mo ang kalooban ng Diyos, no? Or alam mo ang gawin ng isang bagay pero tinatamad kang gawin. Di po ba? Halimbawa sa paglilinis ng bahay, ano po? Alam natin kung paano magiging malinis ang isang bahay, ano? Kung anong mga gagawin natin, ano yung mga materyales na dapat natin gawin para maging malinis ang isang bahay. Pero may mga panahon na inaatake tayo ng katamaran, di po ba? Kaya hindi rin natin ginagawa kahit alam natin kung ano ang gagawin. So ang understanding dito, ang ibig sabihin, alam mo kung anong gagawin at gusto mo siyang gawin. Okay? At ang isa pa na kahulugan daw po nito, hindi lamang alam mo kung ano ang gagawin, pangalawa, gusto mo yung gagawin, at pangatlo, gusto mo siya laging gawin. Okay? Hindi yung once in a while lang, once in a blue moon lang, o yung may magpapaalala lang sa'yo, no? Or yung iba nga, saka mo lang gagawin pagka nagagalit na, no? Yung mga tao sa palibot mo. Di po ba? Katulad na lamang ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, pagdalo sa mga pagtitipon, at pagbabahagi ng kanyang salita. Kung ito po ay alam na natin at gusto nating gawin at lagi nating ginagawa, ang ibig pong sabihin, naunawaan na natin ang kalooban ng Panginoon. Yung wala nang nag-uutos sa atin, yung kusa na po tayo, at yung bang kahit wala nang nakakakita sa atin, ginagawa na po natin to sapagkat nakita natin ang kahalagahan nito sa atin pong personal na buhay, na kung wala ang mga ito, hindi tayo magiging masaya, hindi tayo magiging matagumpay sa mundong ito. Kaya napakahalaga na maunawaan natin na po ang kalooban ng Panginoon. Ano ba yung kalooban ng Panginoon dito? What is God's will? Madalas natin itong naririnig. Ang ibig sabihin ng God's will ay God's purpose or God's plan in your life that is good. That is good, acceptable, and perfect for your life. Ano po? Ang kalooban ng Diyos ay yung mabuti, no? Yung perpekto at yung katanggap-tanggap para sa atin pong buhay. May plano ang Diyos, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. At yun po ang kailangang maunawaan po natin. Kung hindi natin pag-aaralan ng maigi ang kanyang salita, hindi po natin makikita yung napakaganda, napakabuti, no? At katanggap-tanggap at perpektong kalooban or plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa gabing ito, nawa pagkatapos po ng atin pong mensahe, magkaroon po tayo ng malalim na pagnanais na alamin, unawain, gawin ang kalooban ng Panginoon. So, ngayong gabi mga kapatid, ang tatlong titingnan po natin ay yung dahilan bakit kailangan nating maunawaan ang kalooban ng Diyos. No? Ano ba ang benefit nito sa atin? No? Anong maitutulong nito sa atin?
Ano ang gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin kung kaya't gusto niyang maunawaan natin ang kalooban niya sa bawat isa. Ganyan sabi ko po, may tatlo na dahilan kung bakit po kailangan nating maunawaan ito. Ang una, to maintain our direction, no? To maintain our direction para manatili tayo sa ating patutunguhan. Hindi tayo mawala, hindi tayo maligaw. Ano po? At ito po ang itinuturo ni Apostol Pablo. Balikan nga ulit natin yung verse 8 ng chapter 5. Ang sabi dito, "For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light." No? Ang direksyon na dapat nating tahakin at kung saan dapat tayong manatili, no, ay yung kaliwanagan, hindi na kadiliman. Kasi dati doon tayo, no, walang nangyari at walang mangyayari at tayo po'y mapapahamak kung tayo ay nanatili, no, na lumalakad sa kadiliman. Pero salamat sa biyaya, awa ng Diyos sa atin. Iniligtas po tayo, no, at tayo po ay inilipat from darkness to light. Okay? Kaya sabi ni Apostol Pablo, manatili kayo dyan. No? Alamin nyo ang kalooban ng Panginoon sapagkat ito ang magtuturo sa inyo ng dapat ninyong lakaran. Okay? Ang sabi po ng Panginoon kay Joshua sa Joshua chapter 1 verse 7, "Be strong and be very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go." Napakaliwanag po ng instruction ng Panginoon kay Joshua, no? Ngayon na siya na ang leader, bagong leader ng napakahirap pangunahan ng mga Israelitang ito. Para hindi ka mawala, no? Para hindi ka maligaw, para hindi ka magkamali, at para maging tagumpay ka, sundin mo ang salita ng Panginoon, yung utos ng Panginoon kay Moses. Huwag kang pupunta sa kaliwa o pupunta sa kanan. Diretso lang. Okay? So ngayon pong gabi mga kapatid, ang dahilan kung bakit gusto ng Panginoon, gusto ni Apostol Pablo, na maunawaan natin ang kalooban niya because this will maintain our direction. No? Sa buhay na ito, may dahilan ang Panginoon kung bakit po tayo pinanganak. May dahilan ng Panginoon bakit Pilipino ang lahi natin. Dito po tayo nakatira sa Pilipinas, no? May dahilan ng Panginoon kung bakit tayo iniligtas buhat sa ating po mga kasalanan. At yun po ay makikita natin sa kanyang salita. At kung lagi po tayong titingin, no, kukonsulta sa kanyang salita, makikita po natin yung direksyon ng buhay natin. No po, mananatili po tayo doon. Hindi po tayo mawawala. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, no, wag po nawa makaligtaan natin, makalimutan natin na pag-aralan ang kanyang salita. Sapagkat the moment na hindi na po natin kinukonsulta, hindi na po natin sinusunod ang kanyang salita, yun po ang panahon na tayo ay mapapahamak, tayo po ay maliligaw ng landas at masasayang, no po, ang bawat araw ng buhay po natin. Sapagkat ang buhay po natin, ang ikauunlad, ikaayos po nito ay nakasalalay sa instruction, no, sa kalooban ng Panginoon, sa plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin, lalo na kung ito ay atin pong susundin. Ano po? So, yun po ang una na gusto ko pong makita natin. We need to understand God's will to maintain our direction. Ngayong gabi, alam mo ba kung saan ka papunta? Ano na ba ang direksyon na iyong tinatahak? Kung hindi mo alam kung saan ka papunta, or ngayon mo lang nalaman na meron pala akong direksyon na dapat sundin, kailangan po maging priority natin na pag-aralan patuloy ang kanyang salita. Sapagkat sa pamagitan nito, makikita natin, mauunawaan natin ang kanyang kalooban. Okay po? So yun ang una na atin pong makikita sa gusto pong maunawaan ni Apostol Pablo ng mga Ephesian believers at sa atin po, sa ating kapanahunan ngayon. No? We need to understand the will of God or God's will to maintain our direction. Secondly,
Hindi lamang to maintain our direction, but to minimize our mistakes. Ano po? To minimize our mistakes. Alam niyo po, habang nandito po tayo sa lupa, at kahit tayo po ay mga mananampalataya na, tayo po ay magkakamali at magkakamali pa rin. No? Pero gaya ng sabi ko nga, sana wag natin itong gawing lisensya para patuloy na gumawa ng mali at mas marami pang pagkakamali. Dahil hindi pala natin marireach yung perfection eh. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, yun nga po sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Ang ibig sabihin, may magbabago. May pagbabago dapat na mararanasan po tayo. Bagamat tayo po ay nagkakamali pa rin, pero dapat ito po ay nababawasan as we understand the will of God. Sa ating pagbabasa ng kanyang salita, sa ating pag-aaral, malalaman natin na, hindi pala dapat gawin yun. Ito pala yung dapat gawin natin. No? Alam niyo po ba ang pinakamahirap gawin na aking nabasa na kalooban ng Diyos ay love your enemies. Nadadalian po ba kayo sa utos na yan? No? Ang hirap, di po ba? Kumbaga sabihin mo pa lang, yung mga salitang yun, parang, yun nga, lumalaban na yung sistema mo. Kasi, iba ang dikta ng ating makasalanan na puso or sistema na gusto natin gumanti. Parang isipin lang natin, imagine lang natin yung mga tao na nanakit sa atin, no? Yung mga tao na ayaw sa atin, no? Umabuso o nag-argabyado sa atin, ang hirap, ano? Hirap na tayong kausapin sila, pansinin sila ay yung pangmahalin, pero yun ang utos ng Panginoon. Yun ang kalooban ng Panginoon. At mangyayari lang po yan, magagawa po natin yan sa tulong ng Panginoon. Ano po? So, mababawasan, no? Maiiwasan natin ang mga pagkakamali natin kung mauunawaan natin ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi nga ni Haring David sa Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So again, ang magpoprotekta sa atin mga kapatid, ang mag-iiwas sa atin sa mga pagkakamali, maliit man yan o malaki, is our continuous study of His Word. Sapagkat sa pamagitan ng ating patuloy na pag-aaral ng Kanyang salita, we will know and we will understand the will of God. Malalaman natin yung likes and dislikes ng Panginoon. Kung lagi natin pag-aaralan ng Kanyang salita, lagi tayong makikipag-usap sa atin pong Panginoon. Ngayong gabi, papaano mo iniiwasan? Ngayong gabi, papaano mo iniiwasan ang mga posible na mali na atin pong magawa? Kung inyo pong maalala, yung wise men, dito po sa Matthew chapter 2, verse 12, ang sabi diyan, and having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. So makita natin dito, because of God's warning, na wag na sila bumalik kay Herod, kasi sabi ni Herod, hanapin nyo itong King of the Jews na ito. At pag nakita nyo, sabihin nyo sa akin, para ako ay makasamba din. Pero alam natin na may hidden evil motive itong si Herod. Papatayin niya itong King of the Jews na ito. Itong newborn King of the Jews na ito. Sapagkat siya ang King of the Jews. Sapagkat siya lamang ang King of the Jews. Pero nakita natin, dahil sa itong mga magi na ito, ay sumusunod, sa direksyon ng Panginoon sa buhay nila. They avoided the greatest mistake that they could have done. At yan po ang mangyayari din po sa atin mga kapatid kung tayo po ay susunod sa Panginoon. May iwasan natin yung mga mali o pagkakamali na atin pong marahil ay pwedeng pagsisihan all our lives. Kaya sa gabing ito, nawa ang gamitin nating paraan para makaiwas tayo sa tiyak na kapahamakan. Ito po ay ang salita ng Diyos. Yan po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo nung tinukso po siya ng dyablo. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan.
Ang pinanlaban ng Panginoon ay ang salita ng Diyos. Ang salita lang ng Diyos, mga kapatid, na ating pinag-aralan, ang pwede nating gawing sandata, at pangsangga sa atake po ng ating pong kalaban. Ito lamang po ang pwede nating panghawakan, mabisa na panlaban sa mga posibleng pagkakamali na pwede natin pong magawa. I'm sure ngayon pong gabi marami na tayong mga pagkakamaling nagawa sa buhay po natin. Hindi na po natin yan maibabalik. Sabi ko nga last week, itong mga what ifs na ito, wala na itong sagot. Hindi natin mababago, hindi na natin maayos. Pero pwede nating wag nang dagdagan. So itong mga posibleng pagkakamali na pwede pong magawa natin, pwede nating iwasan, sa pamagitan po ng pag-unawa natin sa kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, kung gusto nating magtagumpay at makaiwas sa mga pagkakamali, let us understand the will of God. So yun po ang pangalawa na makikita natin. And then ang pangatlo at ang panghuli, hindi lamang po to maintain our direction, to minimize our mistakes, but we need to understand the will of God because it will help us to make a comeback. It will help us to make a comeback. Ang ibig pong sabihin, when we understand the will of God, makakabalik po tayo. Gaya na sabi ko kanina, ang Panginoon ay mayroon pong inilaan, na daan na pwede po nating lakaran. Pero dahil nga po tayo ay nasa makasalanan pa nating pangatawan at tayo nasa makasalanan pang sanlibutan ito, may posibilidad na tayo po ay magkamali, magkasala, mahulog. Pero salamat sa Diyos sapagkat napakayaman ng kanyang biyaya. Pwede po tayong bumalik sa tamang daan kung sakasakaling tayo po ay naligaw, nawala, or sumalungat sa gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung inyo pong maalala, yun pong prodigal son. Sa Luke chapter 15 verses 17 to 18, ang sabi po dito noong prodigal son, when he came to his senses, he said, "How many of my father's hired men have food to spare, and here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you." Verse 19, "I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men." So he got up and went to his father. At pagdating dito sa verse 20, so he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. So talagang welcome pa rin siya. Niyaka pa rin siya, hinalikan pa rin siya ng kanyang ama. Na kung atin nga pong mababasa itong kwentong ito, ay talagang napakasama nitong bunsong ito. Talagang tinuring na niyang patay yung kanyang tatay nung hiningi niya yung kanyang mana. Tapos talagang ginastos niya, sa kung ano-ano at saka kung saan-saan hanggang sa maubos na. Hanggang sa siya ay nagpapakain na lang ng baboy at yung pagkain ng baboy kinakain niya. And then dahil sa ganung pangyayari sa kanyang buhay, naalala niya ang kanyang ama. At naalala niya yung kasaganaan, yung kaayusan ng buhay nung siya ay nandun pa sa kanyang ama at maging yung mga servants ng kanyang ama na napakaayos. Kaya sabi niya, babalik ako. Sasabihin ko hindi na ako karapat-dapat. Ituring na lang akong katulong na rin. Pero anong ginawa ng ama? Tumakbo yung tatay, niyakap siya, at winelcome. At tinuring pa rin anak. Hindi siya tinuring na katulong. Kaya mga kapatid, ang gusto ko pong makita natin ngayon dito, when we understand the will of God, kahit na tayo ay napakalayo na sa Panginoon, kahit na siguro na malimutan natin ang Panginoon, kung totoong tinanggap natin ang Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas, darating ang time
No po, yung ipinagpalit natin sa Panginoon, mawawala na yun, masisira na yun. No? At maaalala natin, no, na ang Panginoon, siya ay nananatili na tapat, mapagbiyaya, mapagmahal sa atin. Lahat ng mga inuna natin, no, kaysa sa Panginoon, lahat ng yan ay masisira, no? At hindi ganun ka tagal ang buhay niyan. Madalas nawawala yan ng hindi mo inaasahan. Pero salamat sa Diyos, kahit na mawala na ang lahat, ang Panginoon ay naandyan pa rin, waiting for us to come back and to welcome us. So ngayong gabi mga kapatid, it is very important, no, to understand the will of God, because this will help us to make a comeback. Ngayong gabi, hindi ko alam kung gaano kakalayo sa Panginoon or kung nasaan ka sa iyong relationship sa Panginoon. Pero ang gusto kong sabihin sa iyo, kung malayo ka, pwede kang bumalik. Nawa ang mensaheng ito ang magkumbinsi sa iyo na bumalik na sa Panginoon. At marahil, hindi mo alam kung anong ang estado ng iyong relationship sa Panginoon. Nawa ang mensaheng ito ang magpaalaala sa atin. Kung sakaling makita natin na malayo or hindi or tayo ay naiba na, naligaw na, nawa ito pong mensaheng ito buhat sa Panginoon ang magbigay sa atin ng lakas ng loob na ayusin ang buhay natin, itama ang buhay natin at lumakad sa kanyang kalooban. Mga kapatid, ngayong gabi, meron po tayong 3 na nakitang dahilan kung bakit kailangan natin maunawaan ang kalooban ng Panginoon. Ang una po, to maintain our direction. Secondly, to minimize our mistakes. And thirdly, for us to make a comeback. Sa pagtatapos po ng unang buwan ng bagong taon at sa pagpapatuloy na paglipas ng araw, nawa ito po ang ating pagsikapang gawin hanggang matapos ang taong ito, hanggang sa mga susunod pa na mga bagong taon na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Let us always understand the will of God. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa inyong salita. Salamat po sa paalala mo. Salamat po sa mga dahilan kung bakit napakahalaga na maunawaan namin ang inyo pong kalooban. Lord, nawa ang mga dahilang ito ay matanim sa amin, sa puso't isipan namin. At ito po, Panginoon, ay gawin namin sa taong ito. Help us to understand your will. For us to maintain our direction, to minimize our mistakes, and to make a comeback. Kung kami, Panginoon, ay napalayo, kung kami, Panginoon, ay nagkamali. Salamat sa inyong biyaya. Salamat sa inyong pagtutuwid, sa inyong pong rebuke sa amin, Panginoon. At nawa ang inyong salita ay nagpatatag at nagpatibay ng aming pananampalataya. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang gabi sa bawat isa.